Then Book of John pa rin, chapter 1, verse 6 hanggang 8. Ayan. Tuloy pa rin po tayo sa pag-aaral sa Book of John. Sabay-sabay po natin ba? Amen. Ayan, sige. 1, 2, 3. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po dahil patuloy mong sinasamahan ang bawat isa sa amin Lord sa iyong gawain. Siyang dalangin ko po, patuloy niyo pong ihanda ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buhay. Natanggapin Lord ng may pagmamahal, ng pagpapahalaga Lord, ang iyong mga salita sa umagang ito. Turuan mo po kami sa nais mo. At Lord, magkaroon po ng pagpapakumbaba. Ano man po ang aming marinig ngayon, ay tuloy nga Lord God, amin pong sundin Lord. Na wala pong pag-aalinlangan at wala rin Lord God na anumang pag-deliver. Lord, gamitin niyo po ang iyong abang lingkod na bihayag ng salita na may pagmamahal, na may katotohanan ay para sa iyong kalhatian. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Sige po, makakapo na po ang bawat isa. Meron po akong gustong itanong. Ayan. Bago po ako mag-tuloy, sino po rito ang nakatin na ng kasal? Amen. Sige, taas ka kamay na nakatin ng kasal. Ayan, sige, baba na po. Ano po bang meron sa isang kasal bukod dun sa bride and groom? Ano yung isa na mahalaga? Bukod dun sa magkakasal. Ayan. Bukod dun sa pari o sa pastor o sa judge. Ano pa yung isa na yung parang front? Ayan, yung front up na ginagamit para malibang ang mga tao. Ano tawag sa kanya? MC. Ayan, MC. Sino na nakarehas ito maging MC? Ayan, so, MC dito. Yan, pero sa kasal, di ba, merong MC. Meron na ba kayo napuntahan na kasal na ang attention ay napunta lahat sa MC? Kahit na nandiyan na yung ikakasal? May nangyari na ba na gano'n? Meron na, no? Sa tingin nyo, ano kaya nangyari? Maganda kaya ang experience? Sigurado yung kinakasal, sabi niya, kami yung bida ngayon eh. Bakit parang lahat? Kasi ba naman? Iyakin na talaga. Ibig sabihin, di ba, kung ikaw ang ikakasal, ang hirap naman na ang attention na doon sa MC. Di ba dapat kayo ang kumbaga moment nyo yun eh. Naalala ko tuloy nung kinasal kami ni Ate Juliet at lumalakad na kami. Yan. Tapos ako po. Tapos biglang kumanta na yung wedding singer namin. Kumanta ng Love Will Be Our Hope. Meron po kami video. Videographer. Una nasa amin pa. Akalaan niyo po yun nung kumanta yung singer namin. Mula simula hanggang katapusan, nandun na. Naging concert niya na. Pero hindi naman kami na-awkwardan kasi naman namin kaibigan. Hindi naman, na-stand din namin, galing kumanta eh. Pero ang gusto ko iparating sa lahat ay, di ba kapag merong isang tawag doon, gawain o kaya celebration, halimbawa o wedding, dapat ang attention ay nasa ikakasal. Ang ng MC ay ihanda ang environment para maging excited sila sa kasal. Amen po ba? Ayan. Pero pang isa, sino po nakapunta na ng concert? Halimbawa, ang mag-concert ay isang tao lang naman. Pero alam nyo, meron ako nakita kasi, hindi ko na bangitin ko anong pangalan niya. Pumunta siya sa isang concert, kaso nga lang yung attire niya, sobrang, agaw attention. Agaw eksena. Hindi naman na concert yun. Ayan. Amen? Diba dapat pag-concert, kung kaninong konserto man yun, kung kay Martin Rivera, o kay TJ, sikat ngayon? Duterte. O kay Renzi Beron. Diba? Huwag na wag pupunta doon sa Ate Ruth. Na ang suot ni Ate Ruth ay kuhaan ng attention. Yeah. Dapat ang moment kay Renzi.
Kasi, ang pag-uusapan natin ngayon is about forerunner. Yan, forerunner. Ano pag sinabing forerunner? Para silang herald. Yan, pag sinabing herald, sila yung tagapagbalita kasi kung sino ang parating. Kung sino ang darating. Kung gano'n ang darating. Amen po ba? So, kung ikaw ay isang herald, kung ikaw ay MC, kung ikaw man ay tawag doon, ikaw yung naatasan para maghanda sa mga tao kung sino yung darating, dapat hindi mo ituon sa sarili mo ang attention nila. Amen po ba? Ang kailangan, sineset mo yung isipan nila na gaano kayo magiging excited kasi yung parating, ganito. Kasi yung kakanta, ganito, nakakabasag ng baso. Diba? Dapat, talagang inihahanda mo ang mga tao, ang expectation nila, sino kaya at magiging excited sila kung sino ang parating. Amen po ba? At ayun yung pag-uusapan natin ngayon sa diba? Ayan. Ba't nga pa siya tinawag na baptist? Kasi runner, o yung sinasabi nga na bearing witness to the sabi nga doon sa ating sinugo ng Diyos, whose name was John. He came as a witness to testify concerning the light. Yan. So that through him, all might believe. So tingnan niyo po din yung word na yun. So that through him, all might believe. Believe kanino? Sa kanya ba? O dun sa parating? Yan, sa parating. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Ayan. So, ayan yung ating verse na binasa kanina. Hindi lang tayo in-introduce kay Jesus o sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus ang eternal Word. Pero dito ngayon, in-introduce din tayo kay John the Baptist. Ayan. Alam niyo po ba na si John the Baptist? Jesus. Ayan. Sila ay mag-pinsan. Pero unang pinanganak si John. Ayan. Ang sabi nga sa istorya, yung kaya ng pipe. Ayan. Ito lang ay nakapagsalita nung ipinanganak na si John the Baptist. So sabi nga po niyan, dito natin na si John the Baptist ay tinatawag na forerunner. Dito natin mababasa na ang kanyang specific mission ay ihanda ni Kristo. Amen po ba? So, pag-usapan natin muna kung ano nga ba yung tinatawag na yan, nilagay ko dyan. Medyo nilagyan ko ng kulay, titingnan ko kung medyo may dating na kasi puti lagi. Yan. So, forerunner. A forerunner is someone who goes ahead of another to announce, yan, to prepare and clear the path for someone greater. Ibig sabihin, ikaw ay inatasan lamang magbalita, maghayag. Hindi ikaw yung greater. Sabi nga in ancient times, forerunners prepared roads for kings or announced the arrival of rulers. Kadalasan sila yung nauna. Hear ye! Hear ye! Yan. Pero hindi naman siguro ganun. Pangit yung boses ni Pastor. Siguro mas malakas pa doon. Halimbawa sabihin, mga kababayan, umanda tayo. Paparating ang hari. Yan. Tumayo kayo sa gilid ng daan at kayo yumuko. Yan. Mga ganun. So sabi nila, when we speak of John the Baptist as a forerunner, we mean that God appointed him to go before Jesus Christ. Siya yung nauna. Siya yung unang pinanganak at siya yung unang nag-ministry. Amen po ba? Sabi nga, siya ay nagtuturo na. Sabi niya, the kingdom of God is at hand. So repent and be baptized. Ayan ang sinasabi niya. So sabi niya siya ang ginamit para ipaghanda ang pagdating ni Kristo sa kanyang pagbabalik. So this role is rooted in the prophecy and fulfilled in the New Testament. So, tingnan natin kung saan natin makikita sa Old Testament. Ayan, sige Kuya Renzi. Ayan. Sa biblical prophecy, mababasa natin yan sa Isaiah chapter 40 verse 3. Ano sabi dyan? A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God.
Then, mabasa rin natin sa Malachi 3 verse 1, I will send my messenger who will prepare the way before me. At ang tinutukoy po dyan sa dalawang Old Testament verse na yan, ay walang iba kundi si John the Baptist. Malinaw po ba yun? Ayan. So, ibig sabihin, makikita natin dito na merong mission si John the Baptist. Amen po ba? Meron siyang mission. Ano nga yun ulit? Ipaghanda ang lahat sa pagdating ni Jesus Christ. Amen po. Amen. So, ngayong umaga, pag-usapan natin, ano nga ba ang makikita natin na aral sa verse na ating binasa tungkol kay John the Baptist sa kanyang pagkatawag. Amen po ba? So, meron itong malaking part sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen. So, ano man ang marinig natin, tanggapin natin, matuto tayo at lakaran natin. Amen po ba? So, tayo ay magtuloy na. Unang bagay na makikita natin dito, yan, sige, Kuya Renzi. Kaya, basahin ka sabay-sabay. 1, 2, 3. John was a man sent from God. Si John ay isang tao na isinugo ng Diyos. Yan, sige po. Basahin natin isa-isa. So, John the Baptist was not self-appointed. Amen po ba? Hindi siya itinuro niya yung sarili niya. Yung pinanganak siya, nung nagkaisip siya, parang gusto kong ihanda ang daan ni Kristo. Kaya hindi. Kundi, hindi pa siya pinapanganak, ayun na yung nakadestined na gagawin niya. At ang tawag nga po dyan ay divinely commissioned. Ayan. Anong tawag ulit? Divinely commissioned. So, John the Baptist was not self-appointed. He was divinely commissioned. Sabi nga no, his life and ministry were rooted in God's plan. Amen? Ibig sabihin, ito ay ang pinagmulan ng kanyang buhay at ministeryo ay sa plano ng Diyos. Siya ang itinalaga ng Diyos na ipaghanda ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi lang ito basta human ambition. Hindi na lang ito ginusto. Hindi niya lang ito pinangarap. Kundi ito ang pinagkaloob sa kanya na dapat niyang gawin. Amen po ba? So, John is not divine, but human. Amen? Huwag tayo magkamali. Si John ay tao lang. Hindi sa Diyos. Yet, he is sent from God, showing divine commissioning. Ang gusto para dito sa unang bagay na to, ang gusto ng Lord na maunawaan natin yung tinatawag na divine commission. Yan. Ano nga po ulit sabihin nyo? Divine commission. Divine commission. So, ngayon, pumunta tayo sa sarili natin. Yan. Ihawakan mo nga yung sarili mo ngayon dito. Yan. Tao ka ba o Diyos? Tao. Pero alam mo ba na ikaw din mismo ngayon ay merong divine commission? Amen. Ulitin ko. Alam mo ba na ikaw o alam mo ba o nananampalataya ka that you also have that divine commission? Amen. Sa oras na ikaw ay naligtas, sa oras na ikaw ay pinatawad, doon din pumasok yung divine commission ng Lord sa'yo. Kahit na ikaw ay tao, ang Diyos ang nag-uutos sa'yo ngayon na ipaghanda mo ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Masaya ka ba? Amen. Ayan. So, God uses fragile humanity to bear witness to His eternal purposes. Ginagamit ng Diyos ang tao para magdala, no? O para maging witness, para magpaganap ang kanyang eternal purposes. Amen. Sa buong Biblia, sino ang ginamit ng Diyos sa baha? Sinabi. Sino ang ginamit ng Diyos sa mga Israelita makalabas ng Ehipto? Moises. Amen po ba? At marami pang iba. Halos lahat mga tao. Pero, ito ay hindi basta-basta sa kanilang nakagustuhan. Ito ay plano ng Diyos. Amen po ba? So, sa atin ngayon, mapapasa natin si John the Baptist ay ginamit ng Lord with divine commission pagdating ng ating Panginoong Yesus. Yung unang pagdating ng Panginoong Yesus. Amen? Pero, anong pinapa-implicate nito sa atin ngayon? Tayo naman ngayon ay merong divine commission upang ihanda ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ano tinatawag doon? Second coming. Amen? So, like John, we are called by God with purpose.
Sabi nga hindi ka aksidente. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Siguro may nagsabi man sa'yo, alam mo, aksidente ka eh. Hindi ka tapinalaan, aksidente ka. Yan. Pero hindi. May plano ang Diyos. Kaya ka nandito ngayon. May plano ang Diyos sa'yo bago pa pinanganak at ngayong narinig mo ito. Amen po ba? Kasi may pinapagawa ang Diyos sa'yo kasi you have that God-given vision. Amen. May purpose ang buhay mo. Palakpakan na natin ang Lord. Ayan. Tulad ni John the Baptist, he is divinely commissioned. Tayo rin ngayon. We are divinely commissioned. Amen? Then, number 2. Ayan. 3 puntos lamang po ito. Hindi naman marami. Pero hindi rin naman mabilis. Ayan. So, John's mission is to, bear witness to the light. Ang kanyang mission ay maging witness, o tagapagbalita concerning doon sa ilaw. At sa pag-aralan nga natin, ang ilaw ng sanlibutan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus Cristo. Sige, pasok tayo. Yan. So, John's role, was not to perform miracles. May nabasa pa kayo sa Bible na si John ay nagpagaling? Na si John ay tinurn niya yung water into wine? Hindi. Ano lang ang laging ginagawa ni John? Nag-sweet siya at siya ay nababautismo. Wala kang makikita sa kanya na anumang miracles. Amen? Why? Kasi napakalinaw doon na ang kanyang role is simply to testify. Amen po ba? Alam ni John yun, nauunawaan niya yun. Na kaya nga sinasabi na ang paparating ay masigit sa akin. At hindi nga ako dapat kahit tanggalan ang sintas ng kanyang sandalyas. Amen? So, dapat alam natin kung ano ang ating katayuan. Amen. Kung paano si John, alam niya kung ano ang kanyang katayuan. Hindi siya magbibida-bida. Amen? Hindi siya nagsaselos. Nung dumating na si Jesus, nakalimutan niyo na ako. Ako yung nag-bautismo sa'yo, ba't kay Jesus ka na in love? Diba? Hindi ka na si John. Masaya siya. Kahit ngayon dalawang disciple niya hinayaan niya maging disipulo ni Jesus. Amen? So sabi niya, His authority lay not in power, but in His faithful proclamation of Christ, and the sole purpose is that all might believe through Him. Na ang lahat ay maniwala kay Kristo sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang kanyang task is not to draw attention to himself. Sino dito yung gusto maglingkod sa Lord? Amen. Sa paglilingkod sa Lord, huwag mong gawing aim na para mapansin ako ni Crush. Para mapansin ako ni Pastor. Para mapansin ako ng youth leader ko. Kasi masasaktan ka lang pag di ka napansin. Tama? Masasaktan ka lang pag hindi ka na-appreciate. Huwag mong i-draw yung attention nila sa sarili mo. Kung maglilingkod ka, ang kailangan makilala si Kristo sa paglilingkod. At ganun na ang ginawa ni Apostle ni John the Baptist. His task was not to draw attention to himself, but to direct people to Christ. Amen? Ang tinuturo ko pa sa inyo ay pastor likeness, na root likeness. Ano dapat? Christ likeness. Ibig sabihin, pag tayo inuhubog ng Lord, ang nakikita sa atin ay si Kristo. Amen po ba? Sa paglilingkod mo, ang makikita ay si Kristo. Sa pagmamahal mo sa kapwa, makikita ay si Kristo. Sa pumumuhay mo, makalahatan, ang makikita ay si Kristo. Amen? Kaya naman, napakalaga ng word na Christ likeness. Kasi we represent Christ. Sa pamagitan ng buhay natin, sa pag-preach natin, sa paghalag natin ng salita ng Lord tungkol sa kaligtasan, dapat nangyayari that all might believe through us. Na sila ay maniniwala na si Kristo kay Kristo ang kaligtasan, na siya ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Bakit? Dahil ba ikaw ay nakakilala? Hindi. Dahil ba ikaw ay nakikita? Hindi. Dapat si Kristo
pa rin. Malinaw po ba yun, kapatid? Amen. Yan. So, sabi niya, witnessing requires ano daw po? Humility. Sabi mo nga sa katabi mo, witnessing requires humility. Alam niyo po, isa sa napakagandang nabasa ko sa Bible regarding sa isang tao na naglilingkod sa Diyos, ay yung sinasabi niya sa John chapter 3 verse 30. Basahin nga natin nang may pangunawa. Ayan. Sabay-sabay. 1, 2, 3. He must increase, I must decrease. Wow. Ano ulit? 1, 2, 3. He must increase, I must decrease. Ayan po ang naging problema sa mga Pariseo. Ayan po ang naging problema sa mga Saduseo. Kasi nung dumating si Kristo, sila ay nagselos. Bakit? Kasi ang attention na kay Kristo na. Pero sa buhay ni John the Baptist, kung wala pa si Jesus, lahat nagpupunta sa Kanya, papabautismo. Pero nung dumating din si Kristo, nung ang lahat ay pumupunta kay Kristo, no problem. Sabi mo nga, no problem. Basta si Kristo ang makilala. Huwag ako. Amin po ba? Napakaganda na sinabi niya, He must increase, I must decrease. Sa buhay natin, kapag ikaw ang nag-i-increase, delikado. Pikit nga tayo. Anong ugali mo pag may umaaway sa'yo? Anong ugali natin kapag nagagalit tayo? Anong ugali natin kapag mayroong hindi magandang pangyayari? Sige, dilat na. So ngayon mo isipin, kung hindi mag-i-increase si Lord sa buhay mo, kung mag-i-increase tayo lang, kamusta naman? May maniniwala kaya sa atin? Meron kaya magtitiwala sa atin? Kapag for kay Kristo? Wala po, di ba? Kaya ang dapat lagi natin sabihin, Lord, sa buhay ko, mawala po kung sino ako. Kung ano yung dating ako. Ikaw ang makilala ko. Ano ang meron ka, ayun ang magpagulubag sa akin. Amen po ba? At ganoon din sa paglilingkod. Alam ko, sa bawat isa sa atin, tinatawag tayo ng Lord. Iba-ibang pagkatawag. Pero lagi natin sabihin, sa paglilingkod ko, ang makita ay si Kristo. Ang mapangalan ay si Kristo. Ang ma-acknowledge ay si Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga sabi ko kahit sa pag-aaral achievers, alam ko dito sa FCC San Jose, pinagpala ng mga matatalinong estudyante. Amen? Lagi ko sinasabi. Halimbawa sa mga anak ko, sabi ko, yung talino nyo galing sa Lord. Kaya kung tumanggap kayo ng reward, masalamat kayo sa Lord. Sabi nga, ibalik nyo sa Panginoon ang glory. Huwag mo sabihin, matalino kasi ako eh. Sisiw lang yan. Mabilis ako makalo, hindi. Tandaan mo, dahil lang yan sa biyaya. Sa talino ang bilis. At sa lahat, laging ganun. Pag Kristiyano ka na, hindi mo aim na ikaw ang makilala. Hindi mo aim na ikaw ang maging bida. Amen. Ang aim mo, si Kristo ang makilala sa buhay. Amen po ba? Ganun na nangyari kay John the Baptist. Kahit hindi niya sinasabi na, pinsan lang kita, mas bata ka sa akin. Hindi eh. Tinignan niya kung sino si Kristo sa buhay niya. Tinignan niya na si Kristo ang kailangan ng tao, hindi siya. Tinignan niya si Kristo ang tagapagligtas, hindi siya. Amen po ba? Kaya sabi niya, He must increase, I must decrease. Our life should reflect Christ. Amen. Anong ibig sabihin nun? Our life should point others away from us. Anong ibig sabihin nun? Dapat ang iba, hindi tayo ang makilala. Kundi, dapat ang buhay natin, nadadala natin sila papalapit sa ating Panginoon, Yeso Cristo. Amen. Our testimonies and actions should illuminate Jesus. Dapat sa ating mga buhay, sa pang-araw-araw. Sabi mo nga, sa pang-araw-araw na buhay, sa pang-araw-araw na ginagawa, makikita si Kristo. Amen.
Hallelujah. Ayun po ang ginawa ni John the Baptist. Kaya naman, makita natin kung paano nagkaroon siya ng kapayapaan sa puso niya nung dumating na ang Panginoong Jesucristo. Kung paano nakapagpatuloy pa siya sa ministry niya, kahit na wala na mga, hindi na ganun kadami, okay lang sa kanya. Kasi, isa lang ang nangyari, sabi niya sa sarili niya, nagampanan ko ang nagkatawad sa akin. Amen po ba? Hallelujah. Nauunawaan po natin? Amen. So, pasok tayo sa number 3 and last point. May natututunan po ba? Amen. Ayan. Sige. 1, 2, 3, basa natin. John clarified that he was not the light. Ayan. Sige, kaya Nancy. The gospel carefully distinguish John from Jesus. Ayan. Sa gospel po, napakalinaw na pagpapakilala kay John the Baptist at kay Jesus Christ. Amen. Kasi kung hindi gagawin yun, magkakaroon po ng confusion. Amen? Pag sinabi confusion, pagka ito. So some people in John's time wondered if John the Baptist was the Messiah. Nagtatanong sila, si John the Baptist pa siya ng Messiah? Kasi kapag siya ay nag-preach, pag siya ay naghahayag ng about kingdom of God and they need to repent, meron ding authority. Kaya may mga tao na mapatanong, siya na ba ang Messiah? Siya na ba ang tagapagligtas? Pero napakalinaw, sa buhay ni John, hindi niya inangkin. Amen? Ano daw, hindi niya inangkin ang glory. Hindi niya inangkin ang papuri. At higit sa lahat, hindi niya inangkin ang pagsamba. Lagi niyang sinasabi, hindi ako ang Messiah. Ako ay tinawag upang ipaghanda ang pagdating ng pagligtas. Sabi nga no, there is only one true light. Sino yun? Jesus. Yan. John did not confuse his role with the Messiah's identity. Tandaan natin yan. Kaya sa buhay natin, ganun din. Alam ko naman, hindi darating sa buhay natin. Huwag dumating sa punto na ganun. Na wala namang kibuloy dito. Nasasabihin mo, ako na ang anak ng Diyos. Ako ang tagapagligtas. Alam niyo po, dapat sa buhay ng tao na yun, binanggit ko kanina si Bubuloy, kaunawaan niya to. Na hindi niya i-point ang tao sa kanya. Dapat kanino pa rin? Kay Jesus Christ. So sa buhay natin ganoon din, kahit simple lang. Halimbawa ako, pastor. Hindi ako magtatampo. No? Kung kayo ay tawag doon, malapit sa Panginoon. Hindi nga dapat ako magtampo kung nakikita ko na kayo ay nai-love sa Lord. Hindi ko na sabihin, ako pastor nyo eh. Hindi. Kasi ang gawain ko, ipakilala si Lord sa inyo. Ang gawain ko ay mabuhay na mahalin si Kristo. Amen po ba? Ang gawain ko, hindi kayo sumunod sa akin, kundi kayo ay maging tagasunod ni Kristo. Ang gawain ko, hindi ipakilala ko na ako ang leader dito. Amen? Ang gawain ko, nasabihin, si Jesus Christ ang head ng church. Amen po ba? At sa bawat isa sa atin, ganun din. Lagi natin iangat si Kristo sa buhay natin. Kaya nga, sinabi din theologically, this thing guards everyone sa idolatry. Ano nga ba sinasabing idolatry? Kapag meron ka ng inaangat na higit sa Diyos. Amen. No matter how powerful a preacher or a prophet is, tandaan natin, ano daw sila? Hindi sila ang ilaw. Sino lang ang ilaw? Ang ating Panginoong Jesucristo na. Amen po ba? Amen. Alam niyo po kasi nagkakaroon ng problema minsan. Alam niyo, naging problema rin ito sa early church. Gusto nilang sumunod kay Pablo. Gusto nila sumunod kay Apollo. Nabasa niyo na ba yung part na yun? Yes. Pero ano sinabi ni Pablo? Huwag ganun. Parang ganito, huwag ganun. Kasi meron na, may nagtatanim, meron na didilig. Pero sino ang nagpapalago? Ibig sabihin, we don't belong to humans. You don't belong kay pastor. Amen?
Yes, merong loyalty. Yes, merong love. Pero dapat, manunawaan natin that all of us belong to Jesus Christ. Amen po ba? Kaya wala magkasabi dito na, ayoko na yan. Kasi wala na si ano dyan. Ayoko na magsimba dyan. Pupunta lang naman ako dyan kasi nandiyan si ano. Huwag ganun. Sabi ba sa tabi mo, huwag ganun. Kahit hindi mo na nakita yung favorite person mo, dapat, ang number one sa'yo, si Jesus. Amen. Amen po ba? Kaya magkatawa rin, piliin mo lagi si Jesus. Amen po ba? Yan. Sabi nga, no, sa mundo ngayon, maraming people na nagsisik ng mga heroes. Di ba? Maraming mga nagsisik ng human leaders. But let us always remember, si Jesus lang ang magaling. Amen. Ano ulit? Si Jesus lang ang magaling. Hallelujah. Kaya, kay Jesus tayo. Lalo na ngayon, ang gulo ng Pilipinas. So, baka may lumalabas ano, mga ka-pink, ka-dilaw, ka-orange. Hindi. Kay Jesus tayo. Amen. Bakit po kay Jesus? Sa nangyayari kasi sa Pilipinas ngayon, hindi mo kailangan kumapit kahit kanino. Kasi lahat sila, sa totoo lang, grabe ka naman. Hindi. Gawin natin generalize. Lahat sila may mga mali. Amen? Just like us. But then, kapag kay Kristo ka, ang gagawin mo, ipag-pray mo sila. Amen po ba? Ipag-pray natin sila. Alam mo, ipag-pray natin, Lord, sa nangyayari ngayon, salamat po. Kasi ito ay nagiging daan para mahayag kung ano ang mga katiwalian. Amen? Salamat po dahil ito rin ang paraan para maitama ang mga maling nagawa. Anong prayer mo? Hindi ka specific. Ikulong niyo po sila nito kasi bumili ng kotse na meron payong. Hindi. Kaya mo generalize, Lord, managot po kung sino man ang gumawa ng kadalian. At mapawalang bisa po kung sino ang merong malinis na buti. Amen po ba? Ganun ang Kristiyano. Kaya natutuwa ako na dito kayo ngayon, wala kayo dun sa rally. Kasi marami nag-rally ngayon. Hindi ka nag-rally. Minsan may mga nag-rally kasi doon hindi para sa Pilipinas. Ang nire-represent nila yung gusto nilang ginilok-lok. Hindi. Tayo naniniwala pa rin si Kristo ang hari ng Pilipinas. Kaya nilalapit natin ang Pilipinas. Ayan. So nangyayari ngayon, si Kristo pa rin ang kailangan natin. So sabi nga, no, we are all secondary witnesses. No? Our role is to reflect Christ and replace Him. Hindi mo kayang palitan si Kristo. Amen. Kabuli ka nga lang ng aso, takot ka ng makagat. Ipako ka pa sa bus. Di ba? Sa sampalin ka pa lang, iiwas ka na eh. Si Jesus, di ba, nung sinampal siya, nung dinuraan siya, umiwas pa siya. Hindi nga siya lumaban eh. Ikaw nga eh, nabangga ka ng di ba? We will never replace Christ. Amen. Amen, siya lang yun. Hallelujah. So, punta tayo sa conclusion. Yan. Ano nga ba ang mga matututunan natin sa buhay ni John the Baptist? Yan. Things we can learn from the life of John the Baptist. Una, basahin natin yung una, 1, 2, 3. We are humans, but God sends us with a purpose. Anong tawag yan? Divine commission. Amen po ba? So, we are not the light, but our mission is to bear witness to the light, which is our Lord Jesus Christ. Amen po ba? At pangatlo, our mission is not, ano na po? To glorify ourselves, but to direct the world to Christ. Kapatid, ayan ang pagkatawag sa atin. Alam naman natin na tayo ay tinawag para maghayag. Amen po ba? Tinawag tayo na mag-ilaw, no? Magliwanag dito sa mundo dahil tagay natin ang liwanag ni Kristo. Ano sinabi doon? Para makita nila ang mabubuti mong gawa at papurihan ng iyong Diyos Ama na nasa langit. Hindi sinabi para papurihan ka. Amen po ba? Ayan. So, next. Anong makukuha natin dito? Una, ano daw po? 1, 2, 3. Humility in ministry. So, like John, we must avoid, ano daw?
self-promotion. Instead, exalt Christ. Our lives and ministries should say, look to Him, not to me. Amen. So, sabihin mo ngayon sa sarili mo yan. Pangalawa, boldness in witness. John did not fear opposition. Alam niyo po ba kung ano nangyari kay John the Baptist? Si John the Baptist po hanggang sa huling buhay niya, siya po ay naging tapat. Nakulong siya at eventually hiniling na siya ay puputan ng ulo. Pero hindi ko natakot si John the Baptist. Kahit sinong dumating, sinasabi niya pa rin, repent, for the kingdom of God is at hand. Amen po ba? So sa atin, ayun ang matutunan natin. Na hindi tayo matakot sa opposition. Can I hear an amen? Amen. He faithfully testified to the light. In a dark world, we must too shine and point others to Christ. Amen. Kahit pasama ng pasama ang pangyayari, hindi ka dapat napipigilan. Dapat mas lalo kang magliwanag. Dahil nasa iyo ang liwanag ni Kristo. Amen po ba? And lastly, ano daw yun? Clarity in message. Ayan. Sa buhay mo, dapat maging klaro ang lahat. Ano sabihin nun? The church must avoid confusing itself with the Savior. Ano daw ibig sabihin? Our programs, our personalities, or traditions are not the light. Kaya walang magkasabi, pag sa FCC ka, maliligtas ka. Pag sa AG ka, maliligtas ka. Hindi. Kanina lang. Kay Kristo lang. Kaya lagi mong sasabihin, sa Diyos lamang. Let's have that clarity in message. Ano ulit tatlo? Humility in ministry, boldness in witness, and clarity in message. Ayan po ang makikita natin sa buhay ni John the Baptist. Kaya naman naging matagumpay ang kanyang ministry na paghanda niya ang mga tao sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, naging bukas ang puso ng maraming tao yung dumating na si Kristo dahil natupad ni John the Baptist ang kanyang divine vision. So kapatid, sa oras na ito, ganito din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Gawin mo ang misyon na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Maging tapat ka, maging matapang ka. Hayaan mo na sa buhay mo makilala si Kristo. Hindi tayo. Amen po ba? Kung paano pinaghandaan ni John ang pagdating ng Panginoong Hesus, church, tayo ngayon ay tinawag upang pagdadaan ang muling pagbabalik ng Panginoon. So let us live faithfully, let us shine brightly, and let us always point others to our Lord Jesus Christ. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon at tayo natin ito